If some of them will volunteer to be state witnesses, tell all, then that will be a welcome development in the investigation. Pero kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin ang totoo. May bagong impormasyon tungkol sa mga taong sinasabing konektado kay Atong Ang. May mga nakakita raw sa kanila na tila may binabantayan. Sino ang taong ito at bakit siya mahalaga sa kasong kinakaharap? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ito ang kwento ni alias Totoy. Isa siyang whistleblower o taong nagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng ilang sabungero. Kamakailan, napansin niya ang ilang sasakyang paikot-ikot sa paligid ng kanyang tinitirhan. Nang suriin niya ang plaka ng isa sa mga sasakyan, hindi raw ito tugma sa modelo ng kotse. Para sa kanya, malinaw na senyales ito na may nagmamanman sa kanya. Ayon kay Totoy, hindi ito simpleng pangyayari lang. Naniniwala siyang may banta sa kanyang buhay. Pinaghihinalaan niyang konektado ang mga ito sa grupo na sangkot sa ilegal na operasyon ng sabong. Ayon sa kanya, pinamumunuan ito ni Atong Ang kasama ang ilang kilalang personalidad tulad ni Engineer Celso Salazar. Sinabi ni Totoy na malawak at organisado ang galaw ng grupong ito. Hindi lang sila basta nakikinabang mula sa kita ng sugal. Gumagamit din sila ng pananakot at impluensya para patahimikin ang sino mang gustong maglabas ng katotohanan. Sa ganitong paraan, natatakpan ang mga ebidensya at napoprotektahan ang interes ng mga taong nasa likod ng operasyon. Araw-araw iniisip ni Totoy kung ligtas pa ba siya. May mga pagkakataon na kailangan niyang lumipat ng tirahan upang makaiwas sa posibleng panganib. Mahirap ang ganitong sitwasyon dahil laging may kasamang kaba at pag-aalala sa bawat kilos niya. Gayunpaman, patuloy siyang nagsasalita. Kasama niya ang 3 niyang kapatid na patidongan na handa ring magbahagi ng nalalaman nila tungkol sa sindikato. Alam nilang malaki at makapangyarihan ang kalaban nila, ngunit naniniwala silang kailangang ipaglaban ang katotohanan. Ayon sa ilang ulat, ang grupo ni Atong Ang ay may malalim na koneksyon sa negosyo at politika. Dahil dito, maraming posibleng testigo ang natatakot magbigay ng impormasyon. Para kay Totoy, malinaw na hindi siya susuko. Sinabi niya na hindi gobyerno ang kalaban niya kundi masasamang tao. Alam daw niya kung paano sila kumilos at handa siyang harapin ang anumang panganib na dala ng laban na ito. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lamang simpleng pagkawala. May mas malawak pa na operasyon na nakapaloob dito. May kasamang pananakot, paggamit ng pera at kapangyarihan at pagtatago ng ebidensya. Ito ay seryosong usapin na dapat bantayan at tutukan. Si Totoy at ang mga kasama niya ay patuloy na nananawagan ng suporta at proteksyon para sa mga whistleblower. Naniniwala silang mahalaga ang papel ng mga taong nagsasalita upang matiyak na makakamit ang hustisya. Kung walang proteksyon, mas madali para sa mga makapangyarihang tao na patahimikin ang sino mang humaharang sa kanilang operasyon. Matapos ang mga naunang kaganapan, may isa pang bagong piraso ng impormasyon na lumabas tungkol sa kaso. Sa pagkakataong ito, hindi galing sa mga dati ng kilalang testigo kundi mula sa isang tao na dating nasa loob mismo ng operasyon. Isang pulis na matagal nang kasangkot sa mga ilegal na aktibidad ng grupo ni Atong ang biglang nagdesisyong lumabas at magsalita. Ayon sa ulat, matagal siyang naging tagasunod ng sindikato at naging bahagi ng mga lihim na gawain, kabilang ang mga planong pananambang sa mga taong itinuturing nilang hadlang. Isa sa mga insidenteng naiugnay sa kanya ay ang ambush sa isang lokal na konsehal na nagngangalang Arvin Mangat. Sa panahon bago ang insidente, malapit umano siya sa mga taong nagplano nito. Sinasabing tumanggap siya ng malaking halaga bilang kapalit ng kanyang katahimikan at katapatan sa grupo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang paninindigan. Ang dahilan ng kanyang pagtalikod ay hindi pa ganap na malinaw, pero ayon sa ilang source, posibleng dala ito ng takot na madawit ng mas malalim sa kaso o dahil nakita niyang nagsisimula ng maglabasan ang mga ebidensya laban sa sindikato. May mga nagsasabi ring baka ito ay taktika lamang niya para iligtas ang sarili,
mula sa posibleng parusa. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas sa publiko ang kanyang tunay na pangalan. Ayon sa ilang opisyal, ginagawa ito upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Alam ng marami na delikado ang posisyon ng sinumang magtaksil sa ganitong uri ng organisasyon. Kapag nalaman ng mga dating kasamahan niya ang kanyang pagkakakilanlan, baka maaari pa siyang maging target ng pagbabanta o mas malala pa. Sa kabila ng panganib, nakatakda umano siyang magbigay ng testimonya sa tamang oras at sa harap ng tamang mga autoridad. Inaasahang maglalaman ito ng mga detalye tungkol sa mga taong direktang sangkot sa mga ilegal na gawain, pati na sa mga transaksyon na dati tinatakpan ng sindikato. Para sa mga nag-iimbestiga, ang pagbabaliktad ng pulis na ito ay maaring magbukas ng mas malaking pintuan para sa kaso. Kapag napatunayan ang kanyang sinasabi, mas magiging matibay ang koneksyon ng mga sangkot sa mga ilegal na operasyon. Ngunit kung mapatunayang hindi totoo o kulang ang kanyang impormasyon, maaari ring maapektuhan ang kabuuang kredibilidad ng kaso. Sa kasalukuyan, nananatili siyang tahimik sa publiko. Marahil ay baka dahil naghahanda siya ng kompletong detalye bago ito ilabas. Ayon sa ilang abogado, mahalaga ang tamang paghahanda ng mga testigo upang masiguro na magiging matatag ang kanilang pahayag sa korte. Hindi basta-basta ang ganitong hakbang dahil malaki ang timbang nito sa magiging resulta ng paglilitis. Ang susunod na galaw ng pulis na ito ay isa sa mga bagay na binabantayan ngayon ng mga taong sumusubaybay sa kaso. Kung tuloy-tuloy ang kanyang kooperasyon, malaki rin ang posibilidad na mabago nito ang takbo ng investigasyon. Ngunit kung umatras siya o magbago ng isip, maaaring mawala ang isa sa pinakamahalagang ebidensyang inaasahan laban sa sindikato. Sa harap ng lahat ng ito, malinaw na patuloy pa ring umiinit ang laban para sa katotohanan at hustisya. Maraming tanong ang kailangang masagot, at bawat bagong piraso ng impormasyon ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa direksyon ng kaso. May ilang ulat rin na lumalabas na hindi lang mga tauhan ng sindikato ang kasama, kundi pati rin ilang opisyal ng gobyerno at tagapagpatupad ng batas na matagal nang pinaghihinalaan na may papel sa ilegal na sugal. Kung makumpirma ang impormasyong ito, malaki ang posibleng maging epekto nito sa laban kontra korupsyon at krimen sa bansa. Para sa ilan, maaaring ito na ang pagkakataon na mabuksan ang mas malalim na ugat ng problema. Ngunit para sa mismong pulis na ito, mabigat ang desisyong kanyang ginawa. Matagal siyang naging bahagi ng sistemang pinagsisilbihan niya at minsan ding pumili ng pera kapalit ng kung ano ang tama, na ugat ng problema. Ngayon, dala niya ang bigat ng kanyang konsensya. Hindi niya alam kung may maniniwala pa sa kanya, pero malinaw sa kanya na ang layunin niya ay para sa mga taong nawala at sa mga pamilyang naghirap dahil sa operasyon na minsan niyang tinulungan. Alam niyang delikado ito. Ang pagbubunyag ng lihim ay maaring maglagay sa kanya sa bingit ng panganib, lalo na at kilala niyang hindi basta nagpapatawad ang mga taong may hawak ng kapangyarihan na ito. Ayon sa ilang source, nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya bago pa siya magdesisyong lumantad. Kabilang dito ang listahan ng mga pangalan, tala ng transaksyon at ilang larawan na magpapatunay sa galaw ng grupo. Hindi pa malinaw kung kailan niya ito ilalabas, ngunit sinasabi niyang nais niya itong gawin sa harap ng tamang autoridad upang masigurong may legal na bigat ang kanyang pahayag. Sa kabilang banda, habang humahaba ang listahan ng mga testigo laban kay Atong Ang, mas nagiging agresibo rin ang depensa nito. Matapos umalis ang kanyang unang abogado dahil sa bigat ng kaso, agad naman niyang kinuha si Attorney Gabriel Villarreal. Inaasahang si Villarreal ang magtatanggol sa kanya lalo na sa isyu ng pagkawala ng ilang sabonghero. Ngunit ayon sa ilang ulat, may posibilidad na bumalik din sa eksena si Attorney Ruth Castello, isang abogado na minsan nang nakatulong kay Atong para makalabas sa mabigat na kaso noon. Kilala si Atong bilang isa sa pinakamalakas na personalidad sa likod ng illegal gambling sa bansa at sinasabing konektado rin siya sa ilang kilalang politiko. Noon pa man, naging kontrobersyal ang relasyon niya sa dating Pangulong Joseph Estrada, lalo na nang pareho silang madawit sa kaso ng plunder dahil sa alegasyon ng kickback mula sa illegal na sugal. Sa nakaraan,
Nagawa ni Castelo na pahinain ang mga ebidensya laban kay Atong, dahilan para tuluyan itong makalaya. Ngayon na mas mabigat ang kaso at mas seryoso ang paratang sa kanya, hindi lang tungkol sa iligal na sugal, kundi pati na rin sa posibleng pagpatay at pagkawala ng mga tao. Kung magtagumpay ang kanyang depensa, muling mapapakita kung paano sa Pilipinas ay maaaring mabaluktot ang proseso ng hustisya kapag hawak mo ang pera at impluensya. Ngunit kung hindi, maaring ito na ang simula ng pagbagsak ng isa sa pinakamalalakas na pangalan sa mundo ng iligal na sugal. Sa huli, nakasalalay ang lahat sa tapang ng mga magbubunyag ng totoo at sa kakayahan ng sistema ng hustisya na panindigan ang tama kahit pa ang kalaban ay makapangyarihan. Sa mga darating na araw, masusubok kung sino ang mananaig, ang katotohanan ba o ang kapangyarihan. Sa dami ng lumalabas na impormasyon, mas lumilinaw na hindi simpleng kaso lang ang kinakaharap dito. Malalim ang koneksyon, malaki ang impluensya, at malinaw na may panganib sa sinumang magsasalita. Pero sa kabila ng takot, may mga tao pa ring handang tumayo para sa katotohanan. Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon nila, handa ka rin bang magsalita kahit alam mong delikado ang buhay mo kapalit ng hustisya? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.